Yan, masamang balita, mga boss. Suspended, kumpirmado na suspended ang dagdag sahod dito sa NCR. Kaya walang aasahan na dagdag sahod yung ating mga kamanggagawa. Pakishare muna ito para malaman ng ating mga kamanggagawa kung ano ba talaga ang sitwasyon, kung meron ba tayong aasahan na dagdag sahod. Pakishare muna ito, mga boss, para malaman at kailangan nating labanan ito. Kailangan tayong pumalag dito, mga boss, hindi makatwiran, hindi tama itong ginawang pagsuspinde sa dagdag sahod. Pakishare to, mga boss, para maabot ng lahat ng mga kamanggagawa natin. Kailangan nating labanan to, mga boss. Grabing pananarantado, grabing panggagago ito sa mga manggagawa. Hindi makatwiran to. Pakishare tong video para malaman, mga boss, ng mga kamanggagawa natin. So magandang gabi, mga boss. Meron masamang balita. Ang masamang balita, suspendido yung dagdag sahod ng mga manggagawa sa NCR. Yan ay pagtapos maglabas ng temporary restraining order ng Pasig RTC. Dahil merong petisyon yung mga negosyante na wag daw munang ipatupad yung dagdag sahod. Alam nyo, mga boss, napakalaking panggagagot, pananarantado ito sa mga manggagawa. Biruin ninyo, only under this administration, PBBM, pinanghimasukan ng korte o ng hudikatura ang isang bagay na hindi naman quasi-judiciary. Ito ay quasi-legislative function. Ibig sabihin, hindi dapat nanghihimasok dyan sa usaping sahod ang korte. Kasi merong mga batas patungkol dyan, mga boss. Okay? Ngayon, pagtapos i-announce na makasaysayan daw yung 85 pesos na dagdag sahod sa NCR, pinakamataas daw, bigla ngayong babawiin dahil merong temporary restraining order na inilabas yung korte. Bawal yan, mga boss. Ipaliwanag ko sa inyo kung bakit. Pero bago yon, ang nakakapagtaka, mga boss, etong si Dole Secretary Francis Tolentino, hindi man lang pumalag. Hindi man lang pumalag at hindi man lang ipinaglaban yung mga manggagawa. Agad-agad, walang kaabog-abog, walang pag-question, sinabi na agad na ginagalang ng Dole yung desisyon ng korte. Ano ka ba naman, Secretary Tolentino? Secretary of Labor ka. Dapat, proteksyonan mo yung mga manggagawa. Dapat pumanig at kumiling ka sa mga manggagawa. Bakit ikaw pa yung nangunguna, nagkukumahog ka? Nasasabihin mo, ginagalang po namin ang desisyon ng korte. Secretary, kagaguhan po yan, promise. Bakit? Sabi ho sa batas na ho RA 6727 tsaka Labor Code, Article 123 ng Labor Code. Kapag merong question doon sa pagtataas ng sahod, dapat ang unang pupuntahan ay yung National Wages and Productivity Commission. Doon mag-aapela, hindi sa Regional Trial Court. Kapag hindi okay doon sa NWPC, tsaka iakyat doon sa mas mataas na korte, Court of Appeals, tsaka sa Supreme Court. Ano ba naman yan? Bakit hinayaan at pinayagan? Hindi pa nga na-exhaust yung mga administrative and legal remedies. Dumiretso na doon sa korte agad sa RTC. Tapos, nung naglabas ng TRO, ang posisyon agad ng Dole, kinikilala namin ang korte, ang desisyon ng korte. Secretary Tolentino, kayo po ang Secretary of Labor. Bakit naman agad kayo kumampi sa mga negosyante? Bakit po kayo agad na nagsabi na kailangan kilalanin ng korte? Hindi nga po nasunod yung proseso ng batas. Hindi nga dumaan yung mga petitioner sa National Wages and Productivity Commission. Secretary Tolentino, bakit ayaw niyong kumampi sa mga manggagawa? Bakit ayaw niyong magsalita para sa mga manggagawa? Hindi pa nga umiinit yung implementation ng 85 pesos, 2 gigs, hulugan na nga, installment na nga, 2 gigs. Hindi na nga sapat, barya-barya na nga.
sinuspende pa. Ngayon lang nangyari ito mga boss, under this administration, kakaiba, bending the law para lang hindi matupad yung mga ipinaglaban ng mga manggagawa. Yung 85 pesos, hindi naman yan dahil sa Malacanang, hindi naman yan dahil kay Secretary Tolentino eh. Hindi naman yan dahil kay Pangulong Bongbong Marcos, inilaban yan ng mga manggagawa. Tapos, mababalitaan natin, suspendido na. Dahil may TRO na nilabas yung korte. So malinaw mga boss, bending the law ito. Only under PBBM, only under this administration na nangyayari yan. Nangihimasok ang korte, yung Pasig RTC, sa trabaho ng lehislatura. Meron na ngang mga batas hindi nga na-exhaust. Secretary Tolentino, tapos sasabihin mo, nalulungkot ka. Sasabihin mo, hindi ka nalulungkot, nalulungkot ka, nasasaktan ka. Hindi namin kailangan ng drama mo, Secretary Tolentino. You are the Secretary of Labor. Pero ikaw ang numero 1 na nagva-violate ng kung ano nakasulat sa batas. Kaka-implement lang, biglang isususpinde. Only in this administration to mga boss. Na ganyan yung nangyari. Meron ng wage order, yan, biglang sususpindihin na hindi dumadaan doon sa tamang legal and administrative remedies. So, bakit kapag pagsususpinde ng sahod ng mga manggagawa, nagkukumahog kayo? Bakit kapag usapin ng ikagiginhawa ng mga manggagawa, nagkukumahog kayo? Tapos, kapag mga manggagawa ang humihingi ng dagdag na suporta, pag-aaralan ninyo, tatameme kayo, tetenggahin ninyo. So, hindi, grabing kakupalan to mga boss. So, ilinaw natin opo, totoo na suspendido yung pagtataas ng sahod dito sa NCR, yung 85 pesos, hindi po maipatutupad yan dahil naglabas ng temporary restraining order ang Pasig Regional Trial Court. Bawal ho yan. Bakit bawal? Kasi dapat hindi sa korte dumiretso. At yung korte na nangunguna, nangihimasok, doon sa hindi naman niya trabaho, doon sa hindi niya dapat panghimasukan. NWPC dapat muna, National Wages and Productivity Commission, doon mag-aapila. Kapag hindi nasapatan sa NWPC, tsaka aakyat sa mas mataas na korte. O ngayon, agad-agad sinuspende na ng hindi dumadaan sa legal na proseso. Agad-agad na sinuspende, na hindi sinusunod kung ano nakasulat sa batas. Secretary Tolentino, instead of upholding what is written on the labor code, kayo pa po ang nangungunang nagbabiolate niyan. Secretary of Labor pa po kayo, nakakahiya kayo. Hindi kayo tol ng mga manggagawa. Pinagmalaki mo, historic, pinakamataas na wage increase sa NCR, tapos bigla niyong babawiin? Bigla niyong babawiin? Ano? Itong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, tandaan niyo itong mga boss walang maipagmalaki na kahit ano na nagawa para sa mga manggagawa. Tapos ngayon, sinuspinde yung dagdag sahod. Alalahanin niyo po yan mga boss. Huwag tayong pumayag. Tapos na kasi yung SONA, sabi daw, huwag tayong pumayag mga boss. Tinatarantado yung mga manggagawa harap-harapan. Ginagago yung mga manggagawa harap-harapan. So, hindi makatwiran, hindi tama to mga boss yung nangyayari. Only under this administration, only under PBBM na nangyayari to. Napakalinaw na nakasulat sa batas Napakalinaw na nakasulat sa batas. Hindi sinunod. Naglabas na agad ng temporary restraining order. Ano ba naman yun? Tapos meron tayong sekretary. Sasabihin, nire-respeto kung ano yung sabi ng korte. Sekretary! Hindi mo binabasa kung ano yung nakasulat sa batas, RA 6727. Meron sa labor code din. Sa mga kamanggagawa natin, ipakalat po ninyo to. Tayo ang nagpanalo ng 85 pesos dagdag sahod. Barya na nga installment, tugib sulugan, tapos babawiin sa atin.
Mga boss, wag tayong pumayag. Mga kamanggagawa, wag tayong pumayag. Kayo mga minimum wage earner, wag po tayong pumayag dito. Harap-harapan po na ginagago tayo ng gobyernong to. Harap-harapan na gagawin lahat para para pigilan yung sahod, yung makakatulong sa buhay natin. Para ano gagawin ng gobyerno? Bibigyan tayo ayuda? Tangin lang yan. Ayuda? Puro na lang ayuda. Gusto nyo ayuda na lang? Mabuhay kami sa ayuda? Masipag ang mga manggagawa. Nagtatrabaho ng marangal at maayos ang mga manggagawa. Hindi namin kailangan ng ayuda. Kailangan namin sapat na suporta. Kailangan namin maayos na oportunidad. Hindi nyo yung sinasanay nyo sa ayuda, binabansot nyo, ginagawa nyo tanga yung mga tao sa kakaayuda ninyo. Kaysa sa taas sahod, bibigyan nyo kami ng ayuda, garampot na ayuda, hindi naman kami lahat nabibigyan. Bibigyan nyo kami ng kakaunting ayuda para pasalamatan kayo, pera din naman namin yan. Ayaw namin yan. Pera namin. Pera din namin yan. Mga boss, mga kamanggagawa, ipakalat po ninyo ito. Huwag po tayong pumayag, sinuspinde, garampot na nga lang, kakaunti na nga lang, NCR pa nga lang eh. So anong ibig sabihin ito mga boss? Yung mga nasa probinsya. Kayo mga nasa probinsya, mga boss, asahan ninyo na ganito rin mangyayari. Hindi magkakaroon ng makabuluhang taas sahod sa probinsya dahil sa ginawang ito ng Pasig RTC, dahil sa pangungonsinti rin ng Department of Labor and Employment. Secretary Tolentino, ano ba naman? Grabe naman. So, yan po ang implikasyon nito. Yung sahod sa probinsya, huwag nyo pong asahan na magtataas din. Huwag nyo pong asahan na magkakaroon ng makabuluhang taas sahod sa probinsya. I-expect nyo na po na hindi rin magkakaroon ng taas sahod sa probinsya. Walang pagpapahalaga, walang pagmamahal tong gobyernong to sa mga manggagawa, sa mga Pilipino. Harap-harapan na tayong niloloko, harap-harapan tayong ginagago ng gobyerno. Piruin mo, kakaunti, gagarampot na nga lang, 85 pesos, installment hulugan, 2 gives, sinuspend pa, tapos ipagmamalaki mo, Secretary Tolentino, na historic, hindi ka tol ng mga manggagawa, Secretary Tolentino, tandaan mo yan. Mga boss, alalahan, itag nyo yan si Secretary Tolentino. Pumunta kayo sa Department of Labor and Employment page, itag nyo yung dole. Huwag tayong pumayag. Mga lampag tayo, kalampagin natin yan, Secretary Tolentino. Kabitenyo ka, Secretary Tolentino, kabitenyo ka. Aalalahanin ng mga kabitenyo, yung mga pinaggagawa mo, Secretary Tolentino. Grabing pang-aalipusta to. Hindi makatwiran to, kasuklam-suklam to mga boss. Meron tayong Secretary of Labor and Employment na kinunsinte. Illegal to mga boss. Pero asahan natin. Sa ilalim ng administrasyong to, yung mga illegal, nagiging legal eh. Biruin ninyo, wage order, sususpindihin sa pamamagitan ng TRO, hindi dumaan sa tamang proseso. Itag nyo si Secretary Tolentino, itag nyo yung Department of Labor and Employment, putaktihin natin yung gobyerno mga boss, wag tayong pumayag. Yung mga minimum wage earner dito sa NCR, masamang balita po ito. Sa mga kamanggagawa natin sa probinsya, mas masamang balita po ito, mga boss. Dahil asahan ninyo na walang taas sahod na mangyayari. Ganyan si PBBM. Ngayon lang nangyari yan. Ngayon lang nangyari ito mga boss, only under this administration, only under PBBM, ganito kagarapal. Itong gobyernong to, pabor sa mga oligarko, kampe sa mga malalaking negosyante, duwag sa mga oligarko at malalaking negosyante, pero sa mga manggagawa, walang pakialam. Tindi. Napakasira ulo nitong ng gobyerno na to. Hindi dapat pumayag. So ganito mga boss. Ang gawin natin, Secretary Tolentino, Francis Tolentino, itag natin, putaktihin natin, yung dole, putaktihin natin,
Comment natin, labanan natin, mag-ingay tayo, magkaisa tayo, kumilos tayo. Kasi kapag hindi tayo nagkaisa mga boss, pag hindi tayo lumaban, pag di tayo pumalag, ito ginagawa sa atin ng mga manggagawa. Ganyan no ha, so pakikalat ho ito. Pakishare po sa mga kamanggagawa, suspendido ang taas sahod, confirmed na po yan. Dahil po sa napakagaling na Department of Labor and Employment, dahil po kay Secretary Tolentino, magdadahilan yan, sasabihin yan, ay dahil utos ng korte, kasinungalingan yan, hindi sumunod sa batas, hindi sumunod sa proseso, itong pagsususpinde sa taas sahod. So, binabawi yung dagdag sahod. Kaya mga boss, lumaban na po tayo. Lumaban po tayo. Pakiusap mga kamanggagawa. Huwag na tayong manahimik. Lumaban tayo. Mangalampag tayo. Itag nyo yung dole. Itag nyo si Tolentino. Francis Tolentino, hindi katol ng mga manggagawa. Tandaan mo yan. Aalalahanin ka namin. Aalalahanin namin yan dole. Aalalahanin namin yung gobyernong to, PBBM, bastos sa manggagawa, walang pake sa manggagawa, harap-harapan ginagago yung mga manggagawa. So kaya wala na po tayong aasahan na dagdag sahod mga boss. Kailangan mga lampag, mag-ingay ho tayo, tuloy-tuloy tayo na lumaban dito. Historic nga talaga yung nangyari. Historic po. Alam nyo kung bakit? O pinaasa po tayo. Naglabas ng wage order, tapos ngayon, biglang binawi. O, historic nga. Ganyan po, kaya wag tayong pumayag. Nananawagan ako sa lahat ng kamanggagawa natin, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga manggagawa sa NCR, wag po tayong pumayag dito. Lumaban po tayo. Labanan natin itong harap-harapan na pangloloko sa atin. Hindi po makatwiran ito. Hindi naman makikinig yung mga yan pag di tayo lalaban, pag di tayo mag-iingay. Yung illegal, gagawin nilang legal eh. Itong ginawa nila, hindi to sang-ayon sa batas. Pero sasabihin nila, okay lang yan. Pero walang mangyayari pag hindi tayo nag-ingay. Walang mangyayari pag hindi tayo nangalampag. So, ayan ho ang ano natin, yan ho. So, paki-share, paki-like, paki-kalat po itong video na ito. Ipamalita po ninyo sa mga kamanggagawa natin. Sa lahat po ng minimum wage earner, alalahanin po ninyo ang pangalan na Secretary Tolentino. Alalahanin nyo po na binawi itong dagdag sahod ng mga manggagawa. Alalahanin nyo po yung dole. Kalampagin ang dole. Lumaban po tayo. Hindi tayo papayag na babawiin itong ipinaglaban natin na dagdag sahod ng mga manggagawa. So, laban ho tayo mga boss, laban.